Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Una ho sa lahat ay hingi ko ho ang inyong paumanhin at for some reason ay hindi ko ho mapagana ang aking webcam. So hindi nyo ho muna ako makikita sa ating episode ng Time in the Word. Nevertheless, hopefully ay narinig yun ng maayos and tayo ho ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ho ng Panginoon. And salamat po sa Diyos sa patuloy niyang kahabagan at biyaya. And again, not because any one of us is worthy, kundi ang Panginoon ay patuloy na nagiging mahabagin at tapat sa atin. Purihin ang Diyos. And ilan ho muna mga announcement and reminders para ho sa ating mga kapatid sa JCBC. Una ho, as far as I know, ay ma-reschedule. So wait for further sa mga group chats because this Saturday sana ang Ladies Fellowship. Din ho na schedule yun hong libing ni Tay Arsing, isa sa mga
long time attender ho dito sa ating church. So pag-pray ho natin patuloy ang Dinong family, ang kanilang Halaman family, para sa patuloy na comfort and provision sa kanilang mga pangangailangan. Salamat ka ho pala sa mga kapatiran na nakiramay, sumuporta sa ating naging gawain doon ng Sunday evening. And Lord willing, sa Friday, which is the last night po ng burol ni Tatay Arsing, ay inaanyayahan din po ang mga kapatiran dito sa JCBC to be, if you'll be able to come. 6 p.m. po ang ating hong necrological Bible study upang sa pagkaroon ng pagkakataon na maihayag ang ebanghelyo lalo na sa mga mahal sa buhay po ng ating hong mga kapatiran sa ng Dinong family, ng Halaman family. So, pray natin na gamitin ito ng Panginoon sa makapangyarihang paraan, lalo higit sa ikaliligtas pa ng mga mahal sa buhay po ng ating mga kapatiran. And then also, with regards to the details, I believe the message po si Sister Danica sa ating mga group chats at 3 p.m. po sa sementeryo. So, kung magkakaroon ho ng sandaling devotion doon, as far as I can remember, sa sementeryo, 3 p.m. At again, tinahan na ho sa mga group chats. If you need some details, please do contact Sister Danica or si Brother Carlo. So, yun ho. And then also, that being said, I believe sa the July 19 po mamumove ang Ladies Fellowship. So, pray po natin yan. And I believe that very much excited ho ang ating mga kababaihan, late single or married ladies. Even if you're not, kung kayo ay nasa gawi lang dito sa JCBC, if you're available that day, Saturday po yan, I believe 3 p.m. ng hapon, I welcome po kayong maki-join sa Ladies Fellowship. So, yun ho, ang ating mga announcement. Again, August 21 nga ho pala, ang ating Interchurch Sports Fellowship with JCBC Pandi. So, pag-pray po natin yan, ang panahon, tawa ho ay magsimula na mag-practice yung ating mga kapatiran para naman umusad tayo mula sa second place, Lord willing. So, it will be a good time of fellowship, fun, and still, patuloy natin punteriya ay makaluwalhati sa Panginoon maging yung time ng paglalaro sa mga sporting events po na yun. So yun po ang ating mga announcements and reminders. Hope to see everyone this coming Lord's Day. 8:30 ang ating Sunday School, 10 a.m. ang ating Sunday morning service, and then 2 p.m. naman po ang ating Sunday afternoon service, and then ang prayer meeting is around 3:45 p.m. And hopefully, bawat mga kapatiran, mga members ng church ay maging faithful sa mga gawain, not just in the morning, but also in the afternoon, at nawasikapin ng bawat isa na maging present. With that, tayo muna ay dumako sa ating pananalangin bago tayo sa ating lesson ngayong gabi. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, sa kabila, O Diyos, ng aming maraming mga pagkukulang. Ikaw, Panginoon, ay nananatiling tapat. Ikaw, Panginoon, ay nananatiling mabuti sa amin, O Diyos. Again, not anything from us, but Lord, because you are faithful. Salamat, Panginoon, sa mga dakilang biyaya mo. At Lord, amin pong hinihiling na ikaw pong patuloy naman kumilos sa amin, ikaw pong patuloy na magbigay sa amin ng karunungan at sa aming pag-aaral ng iyong salita ay huwag itong maging head knowledge lamang, kundi Panginoon, ito ay maging talagang hindi lang karunungan na magdudulot ng patuloy na kabanalan sa buhay ng mga anak. Lord, wag nawa itong magpayabang, kundi, O Diyos, lalo't higit ay magbigay sa amin ng puso na merong na pagnanasa na makapagministeryo sa iba, lalo na sa mga nasa maling paniniwala patungkol sa banal na Espiritu. And Lord, we ask na ikaw po nawa ang gumabay sa amin, lalo't higit sa aming mga kapatiran, ng mga pangangailangan, mga problemang kinakaharap, whatever area sa kanilang mga buhay, lalo na sa pakikipaglaban sa kasalanan. O Diyos, nawa patuloy ka pong mag-supply, magpaalala, kumilos, tumulong upang Panginoon sa biyaya mo ay patuloy na makapagpursige sa buhay pananampalataya. Especially, Lord, we ask for your mercy sa Dinong Halaman family. Ikaw po nawa, Panginoon, ang magbigay ng comfort, magbigay ng patuloy ng mga supply ng pangangailangan nila, at nawa, O Diyos, ang mga gawain na gagawin, ang mga pag-aaral ng iyong salita sa burol ni Tatay Arsing ay pagpalain mo, buksan mo, O Diyos, ang oportunidad upang maipangaral ang iyong salita at gamitin mo ito sa kililigtas ng mga wala pa kay Kristo Jesus. At muli, Panginoon, sa iyo kami umaasa. Salamat. Alam namin na ikaw ang Diyos na soberano at ang banal na Espiritu ay parang hangin na umiihip na hindi namin kontrolado. At salamat sapagkat, Panginoon, ikaw ang may kakayahang magbukas ng puso ng mga tao. Muli, sa lahat ng papuri, ingatan mo po kami, tulungan mo kami ng
isang tagapagturo, bawat isang makikinig. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Again, kung ngayon pa lang ho kayo nagtutune in, ay pasensya na ho at hindi ko mapagana yung aking webcam. So, hindi nyo ako makikita ngayong gabi sa ating lesson ng Time in the Word. Nevertheless, this is lesson number 46 sa atin hong doctrine about the Holy Spirit. I know, medyo mabagal, pero malapit na tayo sa bandang dulo. Kung di nagkakamali, meron na lang tayong 2-3 lessons about the doctrine of the Holy Spirit, and it's not everything. We can go even in different places, deeper. Nevertheless, ay hindi na natin ito habahin. So, pakipag-pray at nawa ay magkaroon tayo ng nag-iisipan ko po ano pa yung mga susunod na magandang mapag-aralan po natin sa ating Time in the Word. Nevertheless, tayo magpatuloy. And muli ho, kung kayo hindi pa nakabisita sa Faithful Bible Truths, the YouTube channel, please do visit at nawa ho ay panoorin nyo at i-share nyo yung mga video na magiging blessing po sa inyo. So muli, lesson number 46, and we are currently tackling about the current ministry ng Holy Spirit. And as we have seen, we have dealt with the issue of cessationism and continuationism. So therefore, we believe in cessationism, that is, yung mga miracle signs and wonders ay nagsis na. Ibig sabihin, huminto na sapagkat yung pinakarason kung bakit sila ibinigay ng Panginoon ay tapos na. Tapos na ang revelasyon ng Diyos, kompleto na ang salita ng Diyos at wala nang idadagdag sa Bible. Therefore, hindi na nangangailangan ng revelation signs because wala na mga revelation bearers, and therefore, ang basihan natin ngayon ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Now, make no mistake, ang banal na spirito ay napaka-aktibo pa rin sa buhay ng mga Kristiyano, at yun nga yung isa sa mapanganib kapag nag-focus na ang kilos gawa ng banal na spirito ay doon lang sa mga mirakulo. Kikita natin sa ating mga pag-aaral na hindi lamang yun. So let's go to our review. The Holy Spirit is the most active person of the Godhead sa life ng mga tunay na mananampalataya, and God works in and through us by the Holy Spirit. So patuloy na gumagawa ang Panginoon. Every spiritual act, every spiritual in us is from the Holy Spirit. That's why we call it spiritual. Ang nag-uudyok, ang magbibigay kapangyarihan, ang gumagawa ay walang iba kundi ang banal na spirito. Sabi niya, for without me you can do nothing. Okay, again, nothing that glorifies God, nothing of eternal value, nothing spiritual, and that is outside the move of the work of the Holy Spirit. Wala tayong so anything spiritual in us, with us, or by us, it's through the work of the Holy Spirit. So He's the most active. The work of the Holy Spirit is not to be appreciated only in the miraculous, but to be observed in the daily lives of the believers, lalo na sa sanctification, sa patuloy niyang paggawa sa ating mga buhay upang hubugin tayo sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. And Christian spirituality is grounded upon faith in Christ and production of spiritual graces through the Spirit. So doon natin masusukat yung spiritualidad ng pagiging Kristiyano. Hindi yung pagiging maingay, hindi yung again, not merely knowledge of Scripture, but rather ito yung makikita una kung mayroong totoong pananampalataya kay Kristo. Dahil kung hindi walang totoong pananampalataya kay Kristo, that person cannot be spiritual sapagkat walang Holy Spirit. So, sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Now, kung mayroong totoong pananampalataya sa gospel, nakatahan ng banal na spirito, gumagawa ang banal na spirit, is producing spiritual graces sa buhay ng Kristiyano. Again, Galatians chapter 5, but the work of the Spirit, or the fruit of the Spirit, and enumerate the Apostle Pablo: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faithfulness, and so on. At ito ang mga gawa ng banal na spirito primarily sa buhay ng mga Kristiyano. So kung gusto natin makita ang gawa ng banal na spirito, we should not primarily look for the miracles for those, but rather for pag ating hanapin sa ating buhay ay nahandun ba yung production ng mga Christian graces, Christian values, ugali at buhay ng isang Kristiyano sang-ayon sa salita ng Panginoon. So doon natin mas makikita yun. Current ministry, again, Christian spirituality is mediated presence, not mystical closeness. Again, to be close with the Lord. Well, paano ba tayo nalapit? We were made nigh
by the blood of Christ. Sabi ng salita ng Panginoon. Ephesians 2 verse 13, but now in Christ Jesus, ye who were sometime far off were made nigh by the blood of Christ. So the point is this, nearness to God is an objective status for all who are in Christ Jesus. So again, whatever ano man ang ating pakiramdam ngayon, tayo kung totoong Kristiyano ay nilapit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So this is an objective status. We were made near. Tayo ay inlapit, pinapagkasundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. That's an objective status. Whatever, however we feel, ano man yung ating pakiramdam. So hindi ito subjective feeling, yung pagiging malapit sa Panginoon. So the biblical response to this objective nearness to God is what? Penitence. So, okay, inilapit tayo ng Panginoong Jesus sa ating Ama. Inilapit tayo ng Panginoong Jesus sa Diyos. That is through salvation, through faith in the gospel. So, anong magiging response noon? Well, nandun yung paghihingi ng tawad sa mga kasalanan. Nandun yung pagsamba. Makikita yung pagsunod, spiritual na bunga, spiritual fruitfulness, and then fervor in godliness. Pagiging masigasig sa pagiging makadiyos at sa lahat, pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. So doon, yun yung magiging resulta. Yun yung itsura ng pagiging spiritual. Hindi yung lumulutang, hindi yung kung ano-anong tunog ang lumalabas sa bibig, hindi yung umaalulong na parang aso. And again, sadly, ito yung pinapakita ng iba na as if ito yung ibig sabihin ng pagiging puspos ng banal na spirito. Christian spirituality is response to the Word of God, not inner voice. Muli, even and sometimes in Christian churches, Baptist churches, nabibigyang diin yung voice. Meron pa ako narinig na pastor, obey every spiritual impulse. Obey every spiritual impulse. Again, ang panganib ay kung hindi kayang i-identify what is spiritual impulse. What does it mean? Well, true Christianity, Christian spirituality is not turning or looking for a mystical inner voice or experience, but the diligent use and application of the external means, that is the Word of God. Ang totoong Christian spirituality ay hindi yung meron kang hinihintay na boses o hinihintay na parang magical na siko, nasisikuhin ka, sige, go doon, punta ka doon, gawin mo yun. But rather, yung talagang pagsusubok i-apply ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, sundin ang mga kautusan ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Paano yan? Sa pamamagitan ng personal na pag-aaral, pagbubulay ng salita ng Diyos at sa pagtanggap ng ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan, as God said sa Ephesians chapter 4 verse 11, He has given pastors, pastors sa church for the perfecting of the saints. So again, hindi pwede. Yes, doon yung personal na time sa salita ng Diyos, pero hindi dapat at hindi pwedeng baliwalain yung mga pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoon sa iglesia na instrumento ng Panginoon sa ikalalago ng mga mananampalataya. So muli, Christian spirituality is response to the Word of God. Muli, ang masyadong hinahanap ng iba yung spiritual high, yung tumitindig yung balahibo, yun yung inaano nila, and so much of so-called churches sa panahon natin ngayon or spiritual experiences ay tinalor yung gawain, yung ilaw, yung music, yung background sound effect, yung presentation to make people emotional, para magkaroon ng quote-unquote hair-raising experience, and then they encounter the Word of God. Meron pa kang church, I know, pinakita ko na dito sa church sa Sunday School video, yun sa isang video na meron daw yung glory ng Panginoon, nagsabog lang naman sila ng golden confetti sa church. Yun daw yung glory ng Panginoon. So again, hindi ito manufactured ng tao. That's not the Holy Spirit. It is true, consistent, and tuloy-tuloy at pagsusumikap na i-apply ang katotohanan ng salita ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. One essential virtue of Christian spirituality is the readiness to hear the Word of God. So, again, dapat nandun yung ating kahandaan na pakinggan ng salita ng Diyos sa ating, again, personal na time sa salita ng Panginoon, sa mga ginagamit ng Diyos para turuan tayo, para
para mangaral ng salita ng Panginoon. Malinaw yan sa salita ng Diyos. There must be a conscious effort to constantly expose oneself to both the private and public ministry of the Word of God. Nandun yung conscious effort na expose natin yung ating sarili sa salita ng Panginoon. Ako, bilang pastor, gawain kong mangaral, gawain kong mag-aral, pero kailangan ko rin i-expose yung sarili ko. Hindi lamang para may ituro ako, kung hindi kailangan kumain ng aking spirito. At ganyan din, all throughout the week, I try to listen from time to time from preachings, mga conference. Why? Because kailangan kong kumain ng salita rin ng Panginoon. For the past few days, I'm trying to go back sa ilang mga devotions from Tim Keller. What a wonderful blessing. If you have time, i-search sa YouTube si Tim Keller, lalo na yung kanyang mga devotions about suffering. Dahil nung binigay ni Tim Keller yung mga devotions about suffering, he himself was suffering from cancer. And I believe, if not last year, 2 years ago, namatay siya because of cancer. Pero as a Christian who was suffering, lalo na yung mga devotions naman from the Book of Psalms, what a wonderful resource at napakalaking biyaya. So muli, expose natin yung ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Truth. True biblical spirituality is connected to, has its source from, the diligent use and application of the Word of God by the help of the Holy Spirit. So doon nagmumula. And sadly, maraming mga nagkiklaim ng Christian spirituality, but their ministry at in their life ay hiwalay sa salita ng Panginoon. So, bantayan natin yung bagay na yun. Number 3, at ito yung ating binibigyang pansin sa ating pag-aaral hanggang ngayon, is Christian spirituality is objective spiritual warfare, not angelic or demonic warfare. Ano bang ibig sabihin ng Christian warfare? Isa sa mga madalas na ginamit na image sa buhay Kristiyano is the image of a soldier. And hindi lang ito basta analogy sa buhay Kristiyano, kundi ito'y katotohanan. We are living in a war zone as Christians. And hindi ito physical, but rather a spiritual warfare. Current spirituality portrayed as a power encounter or struggle between angels of light and the satanic forces of darkness. Yun yung madalas na pinapakita, may kampon ng kadiliman, kampon ng kaliniwanagan, at yun yung labanan, so on and so forth. Spiritual warfare vocabulary today, ano yung madalas naririnig? Well, i-bind si Satan, i-bind yung mga demonic forces, i-exorcise yung mga territorial evil spirits, and so on. So muli, as we have said, itong mga bagay, these are all not commanded nor practiced in the early New Testament church. Walang apostles na I bind you, Satan. Walang apostles na hinanap yung territory and then kinast out yung territory ng walang ganon. Yes, makikita tayo sa Bagong Tipan, may mga inaalihan ng masamang espiritu at yung mga apostles ay kinakast out sila. But again, hindi tayo inutusan na gawin yun. Hindi tayo inutusan sa ganung klaseng spiritual warfare. And actually, as we will look at the language ng Bagong Tipan, ng turo ng mga apostles sa mga Kristiyano, ibang klaseng spiritual warfare ang inaasahan sa atin. We must have a biblical understanding of spiritual warfare. When Paul wrote about spiritual warfare, ano bang sinulat niya? Again, sa Ephesians chapter 6 verse 10, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So muli, hindi ito sa ating sariling kapangyarihan, ito sa kapangyarihan ng Diyos. Be strong, be strengthened in the Lord. Again, this is passive. Ito yung gagawin sa ayaan natin tayo bigyan lakas ng Panginoon. Put on the whole armor of God. So yun naman ay active. Kailangan nating ibihis. Yung pagbibigay lakas ay galing sa Panginoon. Yung pagbibihis ay ating job yan bilang mga sundalo ng Panginoon. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Maraming atake ang kaaway. Maraming atake ang diablo. Why? Verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. So hindi physical ang labanan. Hindi ito palakihan ng masa. Hindi ito palakihan ng bomba. Kundi ano daw? But against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So again, there's that hierarchy. Mayroon talagang real evil spirits at work at different places, at different events. So makikita natin, at meron tayong mga example na titignan dyan. But ang pinupunto lang dito ay merong totoong spiritual na labanan. Okay? Hindi ito make-believe.
Hindi ito parang panakot ng mga matatanda noon. Oy, umuwi ka bago mag alas 6, umuwi ka bago magdilim. Meron ng kikidnapin ka ng mga duwende, paglalaroan ka naman. No, hindi ganoon, kundi meron talagang mga masamang espiritu, meron talagang mga kampon ng ni Satanas na everywhere. They're just at work. So makikita natin dito sa verse 12, meron silang even meron ditong pinapatukan na parang hierarchy, principalities against powers, against the rulers. There are rulers. Meron yung word na rulers diyan equal to governors. So again, they govern. So makikita natin na talagang aktibo ang kaaway. So meron tayong labanan. But paano natin 'to gagawin? Anong gagawin natin? Susugod ba tayo? Pupuntahan ba natin yung mga liblib na lugar, yung mga abandonadong bahay? Hahanap ba tayo ng mga haunted houses? Ganun ba yung ating spiritual warfare? That is not the case, as we will see a little bit later. Hindi tayo binigyan ng, He did not give us instruction on how to bind Satan or his forces. Hindi niya sinabi sa mga taga-Efeso na, well, just bind Satan and that's it. No, put on the whole armor of God. Yun ang sinabi. He did not give instruction on how to cast out the spirit of laziness, spirit of poverty, or any spirit of different illnesses. At madalas yun yung ginagawa, no? Masamang espiritu ng kadamaran, masamang espiritu ng kahirapan, masamang espiritu ng karamdaman, I cast you out, so on and so forth. No, walang ginawa, walang ganong instruction, walang ganong example tayo sa salita ng Panginoon. He asked the believers to put on the whole armor of God and fight steadfastly against all the attacks of the devil. Mamaya, habang nagdulo ng ating lesson, we'll read everything na sinabi ni Apostol Pablo tungkol sa whole armor of God, at yun yung kanyang pinagawa sa mga Kristiyano. Hindi mag-recite ng mga rituals, hindi magpaulit-ulit ng mga panalangin, but to put on the whole armor of God. Now, ito yung isa sa mga danger sa panahon natin ngayon, and medyo na-hint na natin ito, is demonizing of sins. Dinidemonize yung sin, na ang mga kasalanan ay kasalanan ng demonyo, gawa ng demonyo, dahil kay Diablo ang kasalanan, attributing to Satan or to demons the sins that a person is responsible for. Madalas ina-attribute yung kasalanan, ina-attribute yung mga maling gawain si Satan kasi sabi Satan made me do it. Satan made me do it. Si Satanas kasi, siya yung gumawa para gawin ko to. Now, I'm not saying na walang spiritual evil spirit. That's what hindi yun ang sabi ko. Pero ang problema ay ito. Kapag ina-attribute kay Satan, well, para ba siyang wala nang pananagutan. That is not the case pagdating sa salita ng Panginoon. There are sins that are needed to be mortified, but it is now dealt with as an evil spirit that requires exorcism. So, sa salita ng Panginoon sa Romans chapter 8, remember, pinag-aralan natin dito sa church, ang utos sa atin is to mortify sin through the power of the Holy Spirit. Patayin ang kasalanan. Hindi tayo inutusan na i-exorcise or palayasin ang masamang spirito ng kasalanan na ganito, masamang spirito ng ganito. No, tayo inutusan na patayin ang mga nakatahang kasalanan. At doon magkakaroon ng malaking problema kapag pag tinuring na masamang espiritu ang mga kasalanan na yon, at hindi tayo magkikipag-engage sa gawain ng pakikipaglaban at pagpatay sa kasalanan. Kung hindi, ang mangyayari ay i-exorcise, i-cast out, at hindi magiging pakikipaglaban. Now, let me just read ang sinabi ni Teresa Seputis. Si Teresa Seputis ay founder and head ng God Speak International, at siya ay busy sa mga ministry. Nevertheless, ito ang sabi niya sa isang article. Teresa Seputis, sabi niya, there are spirits that cause sickness and infirmity. In fact, most of the people who I pray for have some sort of spirit causing the infirmity that needs to either be cast out or have its assignment against that person canceled. Wow. There seems to be demonic involvement in a lot of sicknesses.
So when I am not sure what is causing a person's physical problem, I make sure that I command any spirits that may be involved in this infirmity to live. Now, given madalas ang mas binigyan din dito ay pagtutungkol sa mga karamdaman, and again, dun nagiging mapanganib at hindi lang yung karamdaman, kung hindi muli may evil spirit nga ng poverty, may evil spirit ng laziness. Ang sa pagbinasa natin ng Bible, kapag ang isang tao ay tamad, ang utos ng Bible ay hindi i-cast out ang evil spirit ng katamaran. Ang sabi ng Bible, go to the ant, thou sluggard. Punta ka sa langgam at matuto. Get up, work. Yun ang utos ng Bible. Hindi i-cast out yung evil spirit ng katamaran. So muli, hindi tayo nag-aakusa lamang. Meron talaga mga tao na ang tingin nila sa spiritual na labanan ay ito, just cast out those evil spirits. Hindi lamang yun. Meron pang isa, and kailangan natin maging maingat. There are claims of control of the spiritual or demonic and even providential dimensions. Meron pang mga nagkiklaim na, well, sila yung may kapangyarihan, may control, hindi lamang sa mga demonyo, meron silang kapangyarihan na i-cast out ang mga demonyo, kung hindi may kapangyarihan sila upang kontrolin din sa pamamagitan ng banal na spirito, upang kontrolin din yung mga nangyayari sa paligid, even in nature itself. Well, isang tao na hindi ko lang alam kung buhay pa siya, pero isang kilalang tao dito ay si Pat Robertson. Si Pat Robertson, at pinili ko talaga itong picture na ito sapagkat marami ho ang pamilyar sa tinatawag na 700 Club. Siya ay isang media mogul at isang tele-evangelist. At anong sabi ni Pat Robertson? Most people ask God for a miracle but many omit a key requirement. Ano daw yun? Pambira, meron daw susi para talagang mangyari yung miracle. The spoken word. Hindi yung spoken word of God, kundi spoken word ng tao. God has given us authority over disease, over demons, over sickness, over storms, over finances. So meron doon tayong authority. Even sa storms, even sa finances, we are to declare that authority in Jesus' name. We are to command the money to come to us. Wow. Again, in Jesus' name, money, come, 1 billion, come. Muli, this is totally foreign sa salita ng Panginoon. And they will quote verses, but often misquoted, misapplied, wrongly interpreted, nakakalungkot sapagkat muli, maraming yumakap dito sapagkat it sounds very spiritual. And again, lalo na magbibigay ng pagyaman at kaayusan, ng kalusugan, so on and so forth. But pag-isipan lang natin ito ng mga bagay ito, mga kapatid. Tignan lang natin. Tuloy tayo. This is part of the word faith movement. So kaya word faith, we claim by faith, the word that we speak will bring reality. Na kaya nilang to speak things to existence. Ayan. Yung boses natin ay yung salita natin ay may kapangyarihan. Bakit daw? Naalala ko si Creflo O'Donnell yata nagturo noon na, again, in the beginning, God said, nagsalita ang Diyos and there was. So, tayo daw ay nilikha sa image ng Panginoon. So, kung ang Diyos daw ay may kapangyarihan ng kanyang salita, di tayo din naman ay meron din daw kapangyarihan yung ating salita. So, name it and claim, dun kuha yun. Ano to? Meron ako pinakikinggan makaraan, talagang i-declare natin, I declare. Again, yung mga words, sana makita nyo ngayon na, doon para galing yun yung ibig sabihin na talagang to speak into existence dahil may kapangyarihan yung ating salita. Now, muli, it doesn't take a deep study ng salita ng Diyos para makita, lalo na sa New Testament, na ito ay malayo. This view makes man sovereign and God as the genie. This is blasphemy. Na again, ano man ang i-claim natin, just claim it and claim it, ay susunod ang Diyos at gagawin niya sapagkat we claimed it. Even the apostles and other Christians have no complete authority over any diseases, financial difficulties, or circumstances. Just think for a moment, mga kapatid, yung mga pangyayari at dadanas ng mga apostol at mga unang Kristiyano sa bagong tipan.
Oo. Either i-claim nila na mas matindi ang pananampalataya nila o mas makapangyarihan ang kilos ng banal na spirito sa kanila ngayon kaysa sa mga apostol nung bagong tipan, nung panahon ng bagong tipan or nung panahon ng early church. Muli, it's just totally absurd. Sorry sa salita, but that is just absurd na pat hindi ginawa ng mga apostol. Kung meron silang authority sa mga diseases. Yes, ang mga apostol, gumawa sila ng mga himala because that's part of their sign gifts. Nevertheless, sa mga financial difficulties and bigyan na lang tayo ng example. Sa Acts 27 verse 20, Acts 27, kung naalala nyo, sa Acts 27, si Apostol Pablo ay itinatransport, siya ay prisoner transport, dadalhin siya sa Rome because he plead unto Caesar. And doon sa habang tinatransport siya, nagkaroon ng matinding bagyo. That's why, ang sabi niya sa 1 Corinthians, or 2 Corinthians, na ship siya, 3 days and 3 nights, ay palutang-lutang sa laot. Ang sabi sa Acts 27 verse 20, and when neither sun nor star in many days appeared, ibig sabihin talagang puro matinding ulap, walang clear skies, and no small tempest lay on us, wala daw maliit, puro malaki yung hampas ng alon, all the hope that we should be saved was then taken away. Again, this was the words of Luke. Si Luke ang may sulat ng book of Acts. But hindi nilang kinumand yung storm to go away. Muli, this is just nakakatawa na maraming mga nagki-claim ngayon na meron silang kapangyarihan even over nature. Sa 2 Timothy 4:20, muli nagagamit natin to example na to. Si Erastus, sabi ni Pablo, abode at Corinth, but Trophimus have I left in Miletum sick. Muli, ba't hindi na lang kinas out ni Apostol Pablo yung spirit ng illness ni Trophimus? 2 Corinthians 8:1, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed upon the churches of Macedonia. Daw yung grace ng Panginoon. Sumasagana daw ang grace ng Panginoon sa mga churches sa Macedonia. Pero anong nangyari? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their what? Deep poverty. At kung naalala nyo, pinag-aralan natin minsan ito, yung word na deep can even be translated unthinkable poverty. Talagang matindi. Sumagana ang biyaya ng Diyos. Ba't hindi nila kinas out? Ba't hindi nila kinas out ang spirit of poverty? So, muli, nagkulang ba ng instruction ng mga apostol? Hindi ba nila alam? Mas matindi ba ang mga quote-unquote apostol nila sa panahon natin ngayon that they have power over poverty and sicknesses and even over nature? So makikita ho natin na talagang dito ay malayo sa katotohanan. So just consider, just imagine kung gaano kalaking persecution ang may iwasan ng mga early believers kung ganito nga ang case. Ang kalahati man lang ng claim nila ng kanilang control sa sickness, spirit of poverty, and so on, gaano karaming persecution ang may iwasan sana ng mga unang mananampalataya. So muli, could you imagine mga Kristiyano, papakain sila sa leon, tapos they will with the power of their words command a storm. Muli ho, it's just makikita natin na kung paano sinasabi natin na dapat i-testing ng scripture. Papasa ba sa scripture? Sangayon ba sa scripture? Tama ba sa salita ng Diyos? Yung mga nakikita natin ngayon. So, nakikita natin mabilis na hindi ganun. Now, ano yung mga text na ini-employ nila madalas patungkol dito sa angelic and demonic warfare? Isa sa mga naalala ko sa isang fellowship na discuss ito, na brought up ito, Daniel chapter 10 verse 10. And behold, an hand touched me which set me upon my knees. So si Daniel ito, habang siya ay nagpe-pray, I believe nasa lions din siya, ay merong tumapik sa kanya upon the palms of my hands,
palms of my hands. And he said unto me, O Daniel, O man greatly beloved, understand the words that I speak unto thee, and stand upright, for unto thee am I now sent. And when he had spoken this word unto me, I stood trembling. Then said he unto me, Fear not, Daniel, for from the first day that thou didst set thine heart to understand and to chasten thyself before thy God, thy words were heard, and I am come for thy word. So muli, ito ay isang anghel na nakikipag-usap kay Daniel. At dun daw sa unang araw na nanalangin si Daniel, again, narinig na ang kanyang panalangin. Pero nangyari, verse 13, But the prince of the kingdom of Persia withstood me 1 and 20 days. So 21 days siya ay nilabanan ng Prince of Persia. So again, hindi ito tao, o hindi yung word na prince diyan ay governor. At yung naalala nyo sa Ephesians chapter 6, we wrestle against principalities, governors. Yun yung mga princes, may mga talaga yung mga high ranking, may hierarchy, kung paanong sa angels ay may hierarchy, maging sa mga evil spirits ay merong hierarchy. Pero sabi dito nung anghel, but lo, Michael, one of the chief princes, again, chief governors. So, as we can clearly imply na meron talagang rango, come to help me. May tuminulungan ni Michael itong angel na ito, and I remained there with the king of kings of Persia. Now I am come to make thee understand what shall befall thy people in the latter days, for yet the vision is for many days. So muli, ito ay anghel na sang-ayon ho sa pahayagan, sa revelasyon ng Diyos ay na-delay. So yes, merong spiritual na labanan, merong spiritual realm na hindi natin nakikita. So again, ito yung malinaw sa text na ito. Isa pa, 2 Kings chapter 6 verse 15. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. So ito yung si Elisha, siya ay napapaligiran na napakaraming sundalo, at nung nagising yung kanyang kasama, yung kanyang servant, pagtingin niya, wow, ang daming kaaway na nakapaligid. At sabi niya kay Elisha, Master Elisha, anong mangyayari? Anong mangyayari sa atin? And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, yung kanyang servant, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, there the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. So yes, maraming mga kaaway na kapaligid, pero nahandun din yung mga what can we assume are the host of angels that is protecting Elisha. So dito binuksan yung mata noong servant ni Elisha, so be able for him to see. Isa pa sa Psalm 34 verse 7, the angel of the Lord encamped round about them that fear him and delivered them. So again, isa ito sa mga text now as close as we can come to tinatawag na guardian angel. Parang the angel of the Lord encamp round about them that fear him and deliver them. There are demons strategically placed to oppose the purposes of God. So yes, meron bang labanan? Yes, malinaw sa Daniel, nakita meron labanan. Meron bang nagpoprotekta sa mga mananampalataya ng Panginoon? Yes, malinaw sa salita ng Diyos. Nakita natin na meron ganon. These demons are engaged in specific battles against the angels of God, which may hinder or delay. Ito yung inaano nila, no, na pwede daw mahinder o madelay yung plano ng Panginoon. Well, no. Hindi pwedeng mahinder o madelay yung plano ng Panginoon, pero itong mga lahat ng ito ay nangyayari at kumikilos para magawa ang plano ng Panginoon. Pero meron bang spiritual battle? Unseen spiritual battle? Yes. Pero ito pala, the conclusion drawn is that the prayers of God's people are needed for victory. Ito yung tinodraw ng mga kung merong slide bago ito. Ito yung nidodraw ng mga taong naniniwala na we can command the spirits and so on.
na kailangan nila ang panalangin natin para magbigay sa kanila ng lakas at kapangyarihan para manalo sila sa labanan. There is an idea of praying silently so that the devil will not hear and hinder it. I even heard this inside a Baptist church. Merong nag-propose na maganda daw na pag nananalangin tayo ay hindi malakas kasi daw pag nanalangin tayo ng malakas ay pwedeng marinig ng demonyo at hadlangan niya ito. Again, that is totally unbiblical. This really undermines the sovereignty of God. At kung marinig man nila, wala silang magagawa para kung putob din ng Panginoon ang kanyang kalooban. Anong sagot dito? This conflict between angels and demons is a biblical revelation, but we are not given the details as to how and what manner are these battles. Yes, meron bang labanan? Opo. Pero hindi tayo binigyan ng details kung paano nangyayari ang mga bagay na ito. Meron bang higher, meron bang mga rango? Yes. Meron bang anghel na ministering spirit, sabi ng salita ng Diyos? Yes. That is true. Pero hindi minsan lamang ang Panginoon sa salita ng Diyos, kagaya nung servant Elisha, binuksan yung mata para makita niya. We only have so few records sa salita ng Diyos to be able to determine anong klaseng labanan, paano nangyayari ang mga bagay na to. And it's very, very dangerous na mag-draw tayo ng ating sariling conclusion or implications and then we base our spiritual warfare doon sa ating mga unbiblical na conclusion. Base doon sa mga very small details na meron tayong salita ng Panginoon. Pero ang tanong, ano bang meron sa salita ng Diyos? Point, the mode of conflict is not revealed and we must avoid speculations. We are called to put on the whole armor of God and remain faithful in our personal holiness and witness for the gospel. Yun ang panawagan sa atin. To put on the whole armor of God at maging tapat tayo sa ating paglilingkod. Maging tapat tayo sa pagiging witness sa Ebanghelyo. And as Apostle Paul said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. So, nakipaglaban ba siyang mainam? Yes. Pero hindi lumibot-libot si Apostol Pablo na he didn't go around and have an evil spirit casting out ministry. Nag-cast out ba siya ng evil spirits? Yes. Pero meron ba siyang ministry na nakadedicate sa pagka-cast out ng mga kung ano-anong klaseng masamang espiritu? No. Ang pangunahing ministry ni Apostol Pablo, actually, yung kanyang paggawa ng mga himala at yung pagka-cast out ng mga evil spirits ay may purpose. Anong purpose nun? Para magbigay patotoo dun sa katotohanan na kanyang pinapangaral. Ang pangunahing ministry ng mga apostol is a teaching, preaching ministry to be a witness to the Lord Jesus Christ. And yung miracles and signs is to serve yung teaching and preaching ministry. Yung revelation ministry ng mga apostol. Point, believers are never commanded to battle against demons by means of exorcism and rituals. Hindi tayo inutusan, yes, meron bang labanan? Hindi natin tinatanggi. Meron. Pero hindi tayo inutusan na go out and exorcise, go out and do these rituals. No. We are not given commands by God to seek evil territories, or an ongoing angelic and demonic warfare and exorcise them or use our prayers to support the armies of light. Hindi tayo, naalala ko yung kwento ng isang pastor na naranasan daw niya, umattend siya sa isang church, siya yung naglalakbay, inubutan siya ng Lord's Day sa isang lugar, umattend siya sa isang church na akala niya ay maayos na Christian church, and habang nag-ongoing yung gawain, may mga papansin siyang kakaiba, pero habang nag-go-ongoing yung gawain, may biglang pumasok sa pintuan at ang sinisigaw na, we have found it, nakita namin. And then lahat daw ng mga tao ay nagsilabasan. And curious siya kung ano yun, sumunod siya. At sila ay nagpunta daw sa ilalim ng tulay along the freeway at dahil nakita na daw nila yung teritoryo ng demonyo dun sa kanilang lugar at kanilang ika-cast out. Again, wala
hindi yun parte at wala tayong basihan sa salita ng Diyos na ganun ang ating spiritual na pakikipaglaban. So what is the spiritual conflict the Christian is engaged on? Ano ulit? Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities. So, meron bang totoong labanan? Yes. Nasa natin ito kanina. Now, ano itong armor? Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Stand therefore, having your loins girt about with truth, having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. So again, makikita natin dito, anong makikita natin? All the weapons we have has to do with something objective and is focused on Christ and the Word of God. It is very objective na doon yung breastplate of yung girt of truth, yung ating pinaka belt of truth, yung breastplate ng ating righteousness. Muli, it is the imputed righteousness of our Lord Jesus Christ. Our feet shod with the gospel of peace. Ito yung mabuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Shield of faith. Again, sa nakatungtong yung pananampalataya. Hindi lang ito yung lakas ng ating tapang. Kung hindi faith coming by hearing, yung faith natin sang ayon sa salita ng Panginoon, at yung mga katotohanan ng salita ng Diyos ang siyang matinding pananggalang natin sa atake ng kaaway. And take the helmet of salvation. Muli, ito yung nagpoprotekta sa atin, sa ating very vital na sa ulo ng katawan ng tao, yung ating kaligtasan, na tayo ay mga tunay na mga anak ng Diyos, and the sword of the Spirit, yung ating tanging offensive weapon, which is the word of God. At ano ang kagawain natin? Praying always. Praying always. So again, wala ditong pupunta ka sa teritoryo na yon at ika-cast out mo, at wala ditong mga hocus-focus at mga rituals, but rather it is an objective, as we have said. These are all objective truths, focus kay Kristo at sa salita ng Panginoon. So Christian spiritual warfare is not about the battle of angels on our side and hostile demons on the other. Yung iba ang imagination ay mas mahawig-hawig sa Hollywood. Point, Christian's primary battle is with sin. Ito yung pangunahin nating kaaway. Our victory does not rest upon angels, but upon Christ through the help of the Holy Spirit. Muli, Romans chapter 8. But if we, through the Spirit, do mortify the deeds of the body, we shall live, sabi ni Apostol Pablo. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nilalabanan natin ng kasam. Bihis natin ang buong baluti ng Panginoon upang tayo ay makipaglaban ng bangkag. So, ang punto ko lang ano ba? Pag tignan natin ang bagong tipan, anong klaseng pakikipaglabang spiritual ang ipinipinta? Malayo sa mga narinig natin na nagkiklaim ng mga name it and claim it, word faith movement, at charismatic Pentecostal type ng quote-unquote spiritual warfare. So let us be careful. Yes, maaaring may tunog spiritual, may claim ng pangalan ni Jesus, pero hindi ayon sa salita ng Panginoon. Okay, so sa ating comment section ay wala naman hong nagtanong. Sa ating PM, walang nag-PM, pero sa text message, may masunurin sa God's law, matulungin sa kapwa, at tila may fruit of the Spirit, sure ba na save yun? Well, ang wala ho doon sa binanggit ay meron ba siyang pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At kapag ang isang tao ay mayroong totoong pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, doon makikita sa kanyang buhay, at again, malinaw ang salita ng Diyos from the book of John, from the book of 2 Peter, throughout the New Testament, ay nagbigay ng mga katangian
ang Panginoon kung anong itsura ng isang tunay na Kristiyano. 1 John chapter 2 is doon na yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. 1 John chapter 3, nandun yung pagmamahal sa kapatiran, nandun yung pagtulong. And Galatians chapter 5, nandun yung bunga ng banal na spirito. So again, these are collaborating evidences. Ang una muna ay meron bang tama at maayos na meron bang maayos sa pagkaunawa sa ebanghelyo at kapahayagan ng pananampalataya dito. And then you have those corroborating evidences kung ang isang tao ay tunay nga na isang mananampalataya or hindi. So, sure ba na save yun? Muli, ano man ang kanyang pinapakita sa panlabas, kung walang tunay na pananampalataya sa ebanghelyo, ay hindi ho tunay na Kristiyano. Okay? So, ayun. Thank you very much po, and hopefully ay tayo ay patuloy na lumago, magkaroon tayo ng mas biblically grounded na pakikipaglaban sa ating pakikipag-engage, I should say, sa ating spiritual warfare. Yan, nawaho, masubukan tayo na masikap, masipag at tapat na nakikipagbaka. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po. Salamat sa iyong katapatan, salamat Diyos sa iyong biyaya, salamat sa patuloy mong pagkakaloob ng aming mga pangangailangan. Lord, we know na hindi lamang ang aming spiritual, hindi lamang ang aming mga physical na pangangailangan, kundi maging ang aming spiritual na pangangailangan, na maging sa aming pakikipaglaban sa sa aming spiritual na buhay, Panginoon, ay sapat ang iyong biyaya at ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng mga pangangailangan. Lord, salamat po na nasa amin ang banal na spirito. Salamat po na patuloy siyang gumagawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Salamat sa iyong salita na siyang aming patuloy na basihan. Ingatan, tulungan mo nawa po kami at patuloy na po kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Jesucristo. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa iyo. Pinapasalamat sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Thank you very much po, mga kapatid. Sorry, hindi niyo ako makita ngayon muli. Hopefully, sa susunod ay maayos na yung ating webcam. And hopefully, hope to see you this coming Lord's Day. Not just in the morning, but also in the afternoon. At yun ay ating responsibilidad bilang mga members ng church. God bless po. Ingat po tayong lahat.